yung mga kasamahan po namin na nasa bakasyon, ingatan niyo po sila, Panginoon, at nawa ay You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Holiday po ngayon pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating gawain. So, pinag-pray po namin na yung mga kapatiran po natin who are on vacation ay ingatan po kayo ng Panginoon at saan man po kayo naroon ay pwede nyo po kaming samahan via online sa ating pong Facebook page. So samahan nyo po kami na magpuri, mag-worship sa Lord at may follow-through po tayo sa ating lessons last Sunday. At samahan nyo rin po kami na ipag-pray yung ating mga prayer focus for tonight. So wherever you are, join us as we worship the Lord. Sabi po ni Jesus, we are the salt and light of the world. Amen? Na ang gusto po ng Panginoon yung mag-shine po tayo. Let our light so shine so that men will see our good works and glorify our Father in heaven. Hallelujah. Praise the Lord. At gusto po namin kayong i-welcome sa family ng Panginoon na tayo pong lahat ay one big family. Praise the Lord. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always
be a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more than each new day. May words of love be on our lips in everything we say. And may the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more than each new day. May words of love be on our lips in everything we say. And may the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Sing it once again. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Amen. Welcome to the family of God and welcome to the family of the Foursquare Church, San Juan City. Sana po yun yung mutual na pagmamahal po natin sa bawat isa. I pray na yung po yung nararamdaman ng bawat isa sa atin when we come together or kahit magkakahiwalay po tayo, that we are constantly thinking of one another, Yes. caring for one another, looking after one another. Amen? Bilang pong mga brothers and sisters sa isang malaking pamilya. Praise the Lord. Nawa po ay yung po yung makita po sa ating mga buhay, yung pagmamahal ng Panginoon. Because when we love one another, sabi po ni Jesus, yung po yung quality na magse-set apart sa atin sa iba. The world will know that we are His disciples. So keep on shining for Jesus. Keep on showing the fruit of the Spirit. Love, joy, peace, amen. Gentleness, kindness, goodness. Hallelujah. Let our light shine in this world. Praise the name of Jesus. Yes, Lord. Continue to mold us in your image. Continue, Lord, to show forth your glory in our lives. You make me want to be like you. Your holiness I will pursue. Say it to the Lord. I want the heart of Jesus. Show me the meaning. Show me the meaning of your grace. I wanna give the world. To give the world a taste Of the love of Jesus. of the love of Jesus. Hey. Make me salt, make me light. Let your holy fire ignite. Reveal your glory in my life. 'Cause I am not ashamed. 'Cause I am not So lift up your holy name. of your
Show me the meaning of your grace. I want to give the world a taste Of the love of Jesus. Of the love of Jesus. Yes. Make me salt, make me light. Let your Holy fire ignite. Reveal your glory in my life. Lord, we are not ashamed to lift you up. 'Cause I am not ashamed to lift Up your holy name. Make me salt, make me light. Oh, make me salt and light. make me light. Let your holy fire ignite. Your glory in my life. Reveal your glory in my 'Cause I am not ashamed life. To lift up your holy name. Make me salt, make me light. Listen. As a city on a hill, a lamp on a stand. Mold me in your image, the work of your hand. Oh, make me salt, make me light. let your holy fire ignite. Reveal your glory, In my life. reveal your glory in my life. 'Cause I am not ashamed To lift up your holy name. make Be salt, make me light. Lift it up, church. If this is your desire, come on, sing it out. Make me salt, make me light. Let your holy fire ignite. Reveal your glory in my life. 'Cause I am not ashamed to lift up your holy name. Make me salt, make me light. Make me salt and light. Make me salt, make me light. This is our desire. Make me salt, make me light. Yes, Lord. Yes, Lord. This is our desire. We desire This is our prayer, your Lord. glory. Hallelujah. Our lives, Jesus. We are salt and light, O Hallelujah. Lord, of this Yes, world. Hallelujah. Yes, Lord. Blessed be your name. Lord, we want to show forth to this world. We want to manifest, God, Amen. in this world that we are your children, Yes, Jesus. that Jesus lives in us, that Jesus is alive. Amen. Hallelujah. Continue, Lord, to use us for your glory. Use our hands, our voice, oh God. Hallelujah. To show forth the glory of Jesus. To show forth the power and the glory of your kingdom. It has come on this earth. Hallelujah. Continue, Lord, to touch people through us. Yes, Lord. May we attract, Lord, the people of this world to Jesus by our testimony, by the light, Lord, that shine from us. Hallelujah. Those in darkness, Lord, may we attract them, Lord, to come into the light, to come to Jesus and receive their salvation. And Lord, unite us as your people. Unite us, Lord, in love. Unite us in faith. Unite us, Lord, in your spirit. Unite us, Lord, in your word. And unite us, Lord, in Christ. We are already one in Jesus. We are one in Christ.
And Lord, teach us to maintain that unity in the Spirit. Hallelujah. So that we can accomplish, Lord, everything that you have given us to do. Help us, Lord. Help us, Holy Spirit. Hallelujah. Father, we ask of you this day, come and heal our land. Knit our hearts together, that your glory may be seen in us. Then the world will know that Jesus Christ is Lord. Sing it with me. Father, we ask of you this day, come and heal our land. Lord, knit our hearts together, that your glory may be seen in us. Then the world will know that Jesus Christ is Lord. Let us be one voice that glorifies your name. Let us be one voice declaring that you reign. Let us be one voice in love and harmony. And we pray, oh God, grant us unity. Now is the time. Now is the time for you and I to join our hearts in prayer, that the name of Jesus will be lifted high above the earth. Then the world will know that Jesus Christ is Lord. Let us be one. Let us be one voice that glorifies your name, declaring that you reign. Let us be one voice in love and harmony. And we pray, oh God, grant us unity. Let us be one voice that glorifies your name. Let us be one voice declaring that you reign. Let us be one voice in love and harmony. And we pray, oh God, grant us unity. Yeah, let us be one voice that glorifies your name, declaring that you reign. Let us be one voice in love and harmony. And we pray, oh God, grant us unity. Let us be one voice that glorifies your name. Come on, with one voice, let's worship Him. With one voice, let's glorify Him. Come on, church. Voice in love and harmony. And we pray, oh God, grant
us unity. Come on, let's worship Him. Let us be one. Let's lift Him up. Come on. Hallelujah. With one voice, let's exalt Him. Declaring that You reign. Let us be one voice in love and harmony. And we pray, oh God. And we pray, oh God. And we pray, oh God. Grant us unity. Grant us unity. Oh, let's worship Him. Let's glorify the name of Jesus. Let's exalt Him, church, with one voice, in unity. Let's worship Him. Oh, Jesus, with one voice, praise His holy name. Bless the Lord, hallowed be Your name. With one voice, we glorify You, Lord. We lift You up. You are amazing, God, Almighty God, our righteousness, our holiness. Blessed be Your name, O Lord. Come on, lift up your voices, Lord. Lift up the name of Jesus. Lift up the name of the Lord. He is worthy. He is good. He is faithful. Hallelujah. Hallelujah. Let everything that has breath praise the Lord. King of kings, Lord of lords, we worship Your majesty. You are the Word in the beginning, Creator. How majestic is Your name, Jesus. No other name given under heaven that we are saved. No other name, the sweetest name of all. With one voice we praise You. With one voice we glorify You, Lord. We magnify Your name, Jesus. There is no one like You. Oh, You are beautiful beyond description. We stand in awe of You. Jesus, Jesus. Speak the name, say the name.
There is power in His name. There is power in His name. Oh, the matchless name of Jesus. Whatever your situation, whatever your circumstance, oh, speak forth the name of Jesus. Prophesy, oh, declare the name of Jesus. For in the name of Jesus, there is healing. In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, there is hope. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus. We break every chain. We break every chain in the name of Jesus. Oh, we break every chain in the name of Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name, we dismantle every plan of the enemy. In Jesus' name, sickness and diseases has to flee. In the name of Jesus, in the name of Jesus. As we worship Jesus, as we worship His name, oh, every stronghold come crashing down. Every walls of the enemy came tumbling down. Yes, hallelujah. Oh, Jesus. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, we have the victory. Jesus, let us be one voice that glorifies your name. Let us be one voice declaring that you reign. Let us be one voice in love and harmony. And we pray, oh God, and we pray, oh God, and we pray, oh God, grant as unity. Yes, Lord. That's right. That's right. What a wonderful declaration tonight, Lord Jesus. That with one voice, we glorify your name. Lord, hindi po kami hiwalay ng distansya, Panginoon. Bagamat malalayo pong iba sa amin, yung iba sa amin joining online, Panginoon, but we are one in the bond of love. We are one in the Lord Jesus Christ. We are one church, the body of the Lord Jesus Christ. And Lord, with one voice, in one spirit,
We glorify your name, Amen. the name of Jesus, the holy name of Jesus, the matchless name, the powerful name of Jesus. Lord, as we speak the name of Jesus, as we declare the name of Jesus, release your power, Lord, in the air. Release your power, Lord, in the atmosphere. Touch those people that need your deliverance, that need, Lord, your healing touch, that need your peace, your joy, Lord God, that needs your salvation. Lord, we reach out to those people and we speak forth your word and we declare the name of Jesus. There's hope, there's salvation, there's healing, there's peace, there's joy, there's deliverance in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Oh, what a wonderful God we have. Thank you, Lord. Continue, Lord, to embrace us with the sweet presence of yours. Holy Spirit, continue to minister to us through the word. Hallelujah. Transform us, mold us into the likeness of our Savior. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang bilis po ng panahon. It's already November. Praise God. At tayo po ngayon ay sa huling pagkakataon sa ating topic, sa ating theme for October Servant Leadership ay hayaan nyo po na patuloy po nating pag-usapan yung ating topic last Sunday. Dumating na po yung aking order na talit. Diba? Para lang tayo nasa Israel, 'di ba? Yung mga Hudyo po ay nagsusuot po sila nito. Ito po yung kanilang prayer shawl. Ayan. Siguro sometimes i-share ko po yung isang account ng miracle ni Jesus Christ fulfilling the prophecy in the book of Malachi that the Son of Righteousness will rise with healing in His wings. At ano po ba yung healing in His wings? Na merong pakpak ang Panginoon. So titingnan po natin kung ano po ang naging fulfillment nun. At magugulat po kayo. It has something to do with their culture during that time. Pero pag-usapan po natin yung ating topic last Sunday. It's about accountability. So servant leaders are humble. Servant leaders are forgiving. Servant leaders are generous or givers. And last Sunday we talked about servant leaders are accountable. Sabi po natin, una ang accountability natin, tayo po ay may pananagutan sa head of the church, which is the Lord Jesus Christ. Yan po ang sabi sa Ephesians, that Jesus is the head of the church and the church is the body of Christ. Yung body po ni Jesus Christ is composed of believers. Tayo po ng mga mananampalataya ni Kristo. Yet, we are also submitted to one another. Sabi po sa Ephesians din, no? Submit to one another in the fear of God. We have accountability with one another. We are our sister and brother's keeper. Tayo po yung tagapagbantay, tagapag-ingat ng ating mga kapatid. We are not only mindful of our own race. Ibig sabihin ko po ng race dito ay yung takbuhin natin sa buhay. No? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tapos yung sabi po doon na sa chapter 12 ng Hebrews, na laying aside every weight, no? Let us run the race with endurance. Ang bawat isa po sa atin ay may takbuhin. May paglalakbay na ginagawa po sa ating buhay espiritual. As we journey in this life, as we run the race, we are not only mindful of ourselves finishing well, but we are also mindful of our brothers and sisters
Because sabi nga po natin, we are not in competition with one another. But we should help one another. We should encourage one another. Kailangan po natin ang isa't isa. As a body, we are interconnected with one another. Kaya nga po ang ganda nung analogy ni Jesus Christ na body, kailangan natin ng bawat isa. Sa 1 Corinthians chapter 12, sinabi po ni Jesus Christ doon, hindi po pwedeng magmalaki ang isang parte ng katawan na siya ang mas magaling. Wala pong ganun sa katawan ni Kristo. Meron pong malakas na parte at may mahina. Sometimes may ganong mga pangyayari sa atin, no? Na merong mga parte ng katawan na malakas at mahina, but it doesn't mean na yung mga malalakas po ay sila po yung, kumbaga sila po yung first class. Hindi po ganon. Tayo po ay pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. And God gifted us with different talents, abilities, spiritual gifts, na may kanya-kanya pong purpose, may kanya-kanya pong gamit sa edification ng katawan ng Panginoon. At kapag meron pong isang napaparangalan, hindi po tayo naiinggit. Hindi po ganon yun, no? Pag meron pong may pinagpapala, naiinggit tayo. Hindi po ganon. Ang sabi po sa principle ni Paul na tayo po ay isang katawan, kapag meron pong nabibigyan ng honor, kasama po lahat, buong katawan. Pero pag meron pong may sakit, buong katawan din yung nakakaramdam ng sakit. Ganoon po niya dinescribe yung pong sense of community natin, yung family natin, and accountability natin sa isa't isa. Na kapag meron pong problema yung isang kapatid natin, dama nating lahat. Pag may isa namang nabibigyan ng honor, pinagpapala, lahat tayo nagre-rejoice din. Diba? Kasi kasama tayo doon. Binigyan tayo ng Panginoon ng iba't ibang gift, iba't ibang abilities. Meron ako na wala kayo at meron naman kayo na wala ako. So para ma-edify tayong lahat, mag-grow tayo, kailangan nating i-exercise lahat ng giftings na yon para tayo ay mag-grow. So, kailangan, yung wala sa akin, kailangan kong hanapin sa inyo. Ibig sabihin, kailangan yung mag-minister sa akin through your gift, your God-given gift. At kung ano naman yung wala sa inyo na meron sa akin, gagamitin ko po yon to minister to you para mapunan yung wala sa inyo. Ganon tayo as a family. Kaya po, wala kung makikita nyo po yung description ni Paul sa Corinthians, sa 1 Corinthians, ng mga gifts, wala yung supremacy among the gifts na mas mataas yung word of knowledge, word of wisdom. Wala ganun. Kasi lahat yon ay ibinigay for our edification, para tayo po ay i-build up, palakasin. So hindi lang po si pastor ang gagamitin ng Panginoon to edify the church. Ang bawat isa po sa atin na binigyan ng Panginoon ng iba't ibang kaloob can be used by God to edify the brethren. Lahat po tayong magkakapatid ay ma-edify. Kaya po, kung titingnan nyo din po yung 5 ministries na na-mention po sa chapter 4 ng Ephesians. Merong apostles, meron pong prophet, meron pong may evangelist, may pastor, may teacher. Yung 5 yun na gifted men na regalo ng Panginoon sa church. Ang purpose po nila is to equip the church, to edify the church, to equip them for maturity. So ibig sabihin, wala ho doon pataasan doon na mas mataas po yung apostle, yung propeta, yung pastor, yung teacher. Lahat po sila ay mahalaga sa simbahan. Kaya I pray po na sa ating church ay may mga tao po, may mga kapatiran na ma-realize po nila yung gift nila na sila po ay apostle, church planter po sila.
Sila po ay prophet, nakakita po kayo ng vision or nakakarinig po kayo sa Panginoon, na meron pong evangelist, meron pong pastor, merong teacher, nawa po ay ma-discover po natin yung mga calling natin at tayo pong lahat ay mag-function doon sa mga gifts na yon. Kasi kapag kompleto po yun, nag-ooperate po, not necessarily office. Okay? Kasi may marinig kayong church, talagang apostle ganito. No? Meron talagang office sa kanila, 'di ba? Pwede naman po 'yun, both office and function, no? Pero kailangan makita natin na iba ho yung sinasabi dito na apostle na yung mga sinaunang mga alagad ng Panginoon. Okay? Na ginamit ng Lord to establish the church, to write the Bible, the New Testament Bible. Iba ho yun. Okay? Special ano po yun na calling po yung ano na yun, yung mga tao na yun. So tayo po, pwede pong sa panahon natin ay meron pa rin pong function ng mga apostle, may prophet pa rin po, meron pa rin evangelist, may pastor, may teacher. And I pray na lahat po yun ay makita sa ating church, mag-function yun sa ating church. Because kapag nasa atin po yung lahat ng gifts na yun, ang sabi po sa chapter 4 ng Ephesians, lahat po yun ay gagamitin to equip the church para mag-mature po ang mga believers ng Panginoon. Same thing, yung mga gifts natin, yung manifestation ng Holy Spirit, yung mga gift of wisdom, knowledge, speaking in tongues, interpretation of tongues, gift of faith, discernment of spirits, lahat po yan ay mahalaga. Pero meron din pong ibang mga gifts na administration, gift of generosity or giving, meron din pong caring. So iba't iba po yung mga binigay sa ating mga personality, passion, gifts, spiritual gifts, abilities. At kailangan po natin yan para lahat po tayo ay mag-grow as a church. Kaya po, dependent po tayo sa Panginoon, and we also are interconnected with one another for our spiritual growth. Kaya po, wala pong Kristiyano ang sabihin po nating in isolation. Wala pong Kristiyano ang iniligtas ng Panginoon tapos mag-isa ka lang. O kaya ay nagtatago ka. Hindi po pwedeng iniligtas ka ng Panginoon tapos mahal mo si Jesus Christ pero ayaw mong mag-join sa church. Ayaw mong maging part ng isang local church, ng isang fellowship, ng isang church community. Hindi po pwede yun na mag-isa ka lang. Kasi ang tingin ng iba, mga hipokrito daw ang mga Kristiyano. Mga hipokrito daw ang mga Christians kaya ayaw nila mag-join sa isang church. Okay na ako dito, mag-isa lang ako. Manonood na lang ako ng mga services. Available naman yan sa online, sa YouTube. Kapatid, mahirap yan kasi tingnan mo ha, mahal mo si Jesus Christ, pero hindi mo mahal yung katawan niya. Ako po, bilang isang married person, pwede ko bang sabihin sa wife ko na, I love your head, but I don't like your body. Diba? Kasi still, part pa rin ni Jesus yung katawan eh. We are one with the Lord. So, si Jesus Christ ay nasa puso ng bawat isa sa atin. The Holy Spirit resides in our hearts. Hindi natin po pwedeng sabihin na mahal natin ang Panginoon tapos hindi natin mamahalin ang church or ayaw natin sa church. Ang church is made up of people na sinave ng Panginoon by His grace. Hindi ibig sabihin na tayo po ay tumanggap na sa Panginoon na tayo ay saved na, ay tayo ay perfect na. Never, listen to this, mga kapatid, never, even in the Bible, standing before God, sinasabi natin, we are saints. We are forgiven, we are made righteous, we were justified, we are cleansed.
Yun po yung standing natin sa Panginoon. Pero yung walk natin, in reality, kailangan pa po tayong i-sanctify. Every day we are being changed from glory to glory. Pinaprocess pa po tayo ng Panginoon. Yung standing natin nung tumanggap tayo sa Panginoon, right there, pinatawad po tayo. Nilinis na tayo ng Panginoon. Pinaging banal na tayo ng Panginoon. Pero yung everyday Christian life natin, hindi pa po tayo perfect. Never in the Bible na merong pong mga apostles or Christians, even in the letters ng mga ni Paul at ng mga iba pang apostles na nag-claim sila na sila po ay perfect na. Malahong nagkiklaim na Christian at perfect na po tayo. So paano ho nating sasabihin na na hypocrite? Alam niyo po ba kung ano ba ibig sabihin ng hypocrisy? Ang hypocrisy po ay yung alam mo yung tama at hindi mo ginagawa. Kasalanan po yun. Alam mo yung mga utos ng Panginoon tapos hindi mo ginagawa. Yun ang hypocrisy. Pero yung tayo po na hindi pa perfect, pero alam natin sa sarili natin na the Lord is processing us, the Lord is changing us, at tayo po ay lalong lumalapit sa Panginoon because we need God's help. We need the ministry of the Holy Spirit to sanctify us. Nagkakamali pa rin po tayo. Because yung level ng maturity natin hindi pa po ganoon kataas, di po ba? Habang tayo po ay lumalakad sa Panginoon at nakikilala natin siya, nagmamature tayo, nagigain tayo ng wisdom. Doon po nagiging maayos yung buhay natin. We don't expect na ang tao kapag tumanggap sa Panginoon ay ayos na kagad. Perfect na kagad. Hindi po. May journey po yan na magmamature po yung tao. Kaya po, hindi po ako naniniwala doon sa katwiran ng mga tao na, Pastor, saka na ako a-attend dyan sa church nyo kapag ka okay na ako. The question is, kailan ka magiging okay? Kasi, paano ba tayo itatransform ng Panginoon? Hindi po ba sa pamamagitan ng salita ng Panginoon? The very thing na tutulong sa'yo para baguhin ka ng Panginoon, para iayos ng Lord ang buhay mo, ay nilalayuan mo at inaayawan mo, paano ka magiging maayos? Kaya alam niyo po, gusto ko pong i-encourage yung mga tao, no? Kasi minsan, halimbawa, magbe-visitation ako. Tapos syempre yung ibang tao na magtatago sila kasi baka maabutan mo na ay nakainom sila, ganyan. O kaya may gulo sa bahay. Alam niyo ho, di na ho natin kailangang itago. Sabi ko nga po sa inyo si Pastor, hindi po ako judgmental na tao. Hindi niyo po ako kaaway. Kakampi niyo po ako. Nandito po ako para tulungan kayo na mapalapit sa Panginoon. Never ko po kayong i-condemn. Kung meron po akong mga kasalanang nakikita, hindi ko po yan i-condemn. Instead, ipagpipray ko po kayo at patuloy ko po kayong mamahalin. Di ba? Kasi yun ang trabaho natin eh. At yun po yung ibig sabihin ng sense of accountability. Sabi ko nga po nung Sunday, ang accountability, hindi yun nagbabantayan tayo ng pagkakamali para meron tayong maituro. Meron tayong maipinpoint sa tao, oh, ba't mo ginawa yan? Ba't mo na naman ginawa yan? Hindi po ganun ang accountability. Ang ibig sabihin po ng accountability, binabantayan po natin ang bawat isa kasi gusto nating magtulungan na mag-grow sa Panginoon because we care for one another. Yan po yun. Hindi po tayo dito nagpapagalingan. Diba? Kasi ang problema sa ibang Kristiyano, habang tumatanda sila, at sabihin na nating natatransform yung buhay nila, but there's a certain point sometimes sa buhay ng mga matured Christians na nakaka-develop po sila ng self-righteousness. Na ang feeling nila, angat na sila sa ibang mga Kristiyano.
Diba? Na dahil na-reach na nila yung certain point of maturity nila at alam na nila yung mga disciplines ng buhay Kristiyano, pasikot-sikot sa buhay Kristiyano, ang dami na nilang alam ng mga verses sa Bible. Ang tingin naman doon sa ibang mga bata pa, baby Christian, ay mababa. So, hindi po dapat ganun. Nasaan man tayo sa stage ng ating development, lalo na yung mga matured Christians, let us help those who are starting their walk in the Lord. Tutulungan po natin sila. Kung meron pong nag-alaga sa atin before, kaya tayo nag-grow sa Lord, dapat ganun din po yung gagawin natin ngayon. There are 3 kinds of people daw, sense of accountability, para tayo ay talagang mag-grow sa Lord in that area of accountability. Kailangan daw magkaroon tayo ng Paul, ng Barnabas, at ng Timothy. So yung accountability na pataas, vertical, horizontal, tsaka downward accountability. Kailangan daw ng isang Paul na teacher na magtuturo sa atin. Na meron kang accountability doon sa teacher na yon. Ikaw ba kapatid ay meron ng nagtuturo sa'yo? Meron ng nagdi-disciple sa'yo? Isang kapatid na talagang very honest. Tuturuan ka ng Word of God. Tuturuan ka how to walk in the Lord. Hindi ho matatakot na i-review ka. Hindi matatakot na i-correct ka. Yun po yung klase ng Paul sa buhay natin. Yun po yung mga tagapagturo. So kailangan natin ng mga Paul sa buhay natin para tayo ay magkaroon ng sense of accountability dun sa mga tao na yun, na may magche-check sa atin. Kailangan din naman natin ng Barnabas. Isang friend, nakapantay natin. Kasi yung teacher, yun yung mas siguro yung mga matured Christian na ahead sa atin, pwedeng yung mga elders natin, o kaya yung mga leaders ng department natin, or mas ate or kuya natin, na nauna sa atin sa Panginoon. Kaya sila yung magtuturo sa atin. Pero kailangan din natin ng isang Barnabas na kapantay lang natin, friend natin, na yun po ang mag-i-encourage sa atin na pagtsatsagaan yung ugali natin. Diba? Kasi yung teacher, hindi ka pagtsatsagaan na talaga i-correct ka nun. Pero yung Barnabas, this is someone na, ka-close mo, ka-body-body mo siya, a friend, no? A close friend na iintindihin ka, i-encourage ka, yung person na yun will be there kapag may problema ka, that person will be there to listen at para bigyan ka rin ng payo. Yun po yung Barnabas. So, kayo po ba ay may Barnabas na po sa inyong buhay? Sabi ni Dane, yes. Katabi daw niya ngayon yung niya, yung Barnabas. At yung isa naman po, yung downward. So, yung vertical po natin ay yung si Paul. Yung horizontal po natin ay si Barnabas. At yung downward naman natin ay si Timothy. Darating din po sa point na kailangan tayo din po ay magde-disciple. Okay? Kailangan meron ka ding itinitrain din na ibang tao, na ibang believer, na tuturuan mo naman kung ano po yung natutunan mo na sa iyong paglakad sa Panginoon, sasalin mo naman doon sa iyong Timothy. When you have the 3 people, imagine mo, may nagtuturo sa'yo, may nag-i-encourage sa'yo, at the same time, meron din namang someone someone looking up to you. Merong isang tao na nakatingin naman sa'yo at ikaw naman na magtuturo sa kanya. Diba? So, in that way, vertical, horizontal, and downward, meron kang accountability. Magsasubmit ka doon sa teacher mo, makikinig ka. Doon sa friend mo, yung mutual friendship nyo na kapag siya may problema at ikaw din may problema, you encourage one another, you pray for one another, at kailangan mong mabuhay na you live up to God's word kasi merong Timothy na nakatingin sa'yo na tinuturuan mo. Nakuha niyo po yun?
Kung meron kang 3 tao na yan sa buhay mo, napakalakas ng sense of accountability mo. No? Kaya po, hanap po kayo niyan mga kapatid. Someone na Paul sa buhay mo, Barnabas, at Timothy. Now, itong accountability na to, ay sabi nga natin nung Sunday, ay hindi ito yung kaya hindi po dito consistent yung sinasabi natin na huwag tayong tumingin sa tao. Kasi sa lahat ng mga sinabi ko mula pa kanina sa simula, wala doon yung tago. Kailangan yung buhay natin talagang lantad. Kailangan natin ipakita. Kailangan na ipakita. Yung light natin, kailangan ipakita yung buhay natin. Para yung ibang tao ay ma-encourage sa buhay natin. Makita ng mga tao yung fruit natin para makilala nila ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Never ho, nasasabihin natin na huwag tayong tumingin. We can only use siguro yung yung statement na yon na huwag tayong tumingin sa tao kapag may mga problema. 'Di ba? Huwag tayong tumingin sa problema, huwag nating i-magnify yung problema. Huwag tayong tumingin sa lakas, huwag tayong dumepende sa talino ng tao. Pero pag ang pinag-uusapan po natin ay accountability at testimony ng bawat isa sa atin, kailangan po maging transparent tayo. Maging transparent tayo sa church. Because the more na nagtatago tayo, diyan tayo papasukan ng kaaway. Tingnan niyo po. 'Di ba si Satan parang like a roaring lion. Like lang ha. Hindi siya yung roaring lion. Kasi si Jesus Christ yung Lion of Judah. Nagdi-disguise lang like a roaring lion. Seeking to devour. Tingnan niyo po yung mga strategy ng mga lions. Sino po yung nakakain nila? Pag naghahunting po sila, sino yung nakakain ng leon? Di ba naghahunting sila by pack? Grupo sila pag naghunting eh. Tulungan yan eh. So kunyari, merong pong grupo ng mga, mga kinakain ng lion na hayop. Oh. Antelope. Ang hirap naman. O sabihin na natin yung mga zebra na lang. Okay, zebra. Intindihan natin yung zebra. O grupo ng zebra, di ba? Pag grupo yung zebra, hindi yan hindi basta-basta maatake ng lion yan. Kasi grupo sila, strong sila eh. When they are grouped together, they are united, hindi ho sila magagalaw ng lion. Kahit gaano pa ka-fierce yung lion. Sino po yung kinakain ng lion? Sino hinahunting ng lion? So ang gagawin po nila dyan, tatakutin nila yan, magtatakbuhan sila, ahabulin nila yan eh. In all direction. Lilituhin nila yan. Yung grupo ng yung herd ng zebra hanggang sa may isang mapahiwalay doon. Pag nahiwalay yung isang yun na yung hahabulin nila. Kasi yung isa na yun, mahina na yun eh. Wala na siyang kasama. Doon sila ngayon magpo-focus. Pag madali na siyang mahuli. Pero pag grupo yung zebra, malakas sila. Ganyan din tayo mga kapatid. Pag tayo humihiwalay sa church, sa grupo natin, hindi na tayo umaattend ng church, lagi tayong lumiliban sa mga activities, sa mga gawain ng iglesia, magiging vulnerable ka sa attack ng kaaway. Pwede ka diyang pasukan ng kaaway kasi walang tumitingin sa'yo eh. Diba? Pag ikaw, nasa office ka at hindi mo sinabi, hindi mo dineclare na Christian ka, at tinatago mo yung pagiging Kristiyano mo, delikado yan kapatid. Pwede kang pasukan ng kaaway dyan. Kasi wala nakakilala sa'yo eh. So ibig sabihin, matukso ka man dyan, magkasala ka man dyan, walang pupuna sa'yo kasi hindi naman nila alam na Christian ka. Pero pansinin mo, pag sinabi mong kilala ka ng mga office mates mo o ng mga schoolmates mo na Christian ka,
at bigla ka nagmura. Di ba, sabihan ko, Kristiyano pa naman to, ba't ka nagmumura? Di ba? Kristiyano ka pa naman, pag ginagawa mo yan. Di ba? So, ganun po yan. Bilang mga Kristiyano, kailangan nating manatili po na connected sa bawat isa. Para lang din po yung mga coal. Pag tayo po ay dikit-dikit bilang mga uling. Nasaan yung mga uling? Wala yung mga uling. Char. Charcoal. Diba? Yung mga uling pag dikit-dikit sila, doon sila lalong on fire, nagbabaga po sila, 'di ba? Pero pag pinaghiwa-hiwalay mo yan, mamamatay po yung fire, yung ningas. Ganyan po 'yan. So dapat po ang church natin ganon. In sense of accountability, dito po sa pinag-uusapan natin, dapat lalo po tayong dikit-dikit. Dapat lagi tayong sama-sama. Lagi po tayong mag-join. It's about commitment. Pinalalakas po natin yung sense of accountability natin when we are committed to one another. We are committed to the church. Hindi yung sasabihin mong attender ka lang. Iba ho yung attender lang ng church sa member ng isang church. Nung tinanggap natin ang Panginoon, member na tayo ng body ni Christ. Spiritually speaking. Pero iba ho yung mayroong sense of accountability na ikaw ay committed member ng isang local church. Na ang sabi ko nga po, tinuturing mong pastor yung pastor ng church. Iba ho kasi yung sasabihin lang natin na, ay, Pastor Willan. Pero yung sasabihin natin, Pastor Willan is my pastor. Dahil nire-recognize natin yung authority ng pastor sa buhay natin na ginagamit siya ng Lord para tayo po ay i-shepherd. At ganun din naman, you consider the members of the church your brothers and sisters. Iba ho yung committed member ka ng isang church eh. Kasi pag sinabi natin commitment, ang lalim nito. Pag pinag-usapan natin yung commitment, ang lalim nito. Yung nga sabi ko kanina, yung masasaktan ka. Pag may isang nasasaktan, may problema, yung mafe-feel mo din. Pero kung attender ka lang ng isang simbahan, attend ka, lalabas ka, wala kang pakialam. 'Di ba? May mabalitaan ka dyan, wala akong pakialam. Hindi mo mafe-feel yung empathy na yon para doon sa mga members ng church kasi hindi ka committed eh. Wala kang balita sa mga nangyayari sa buhay ng mga kapatid. This is what I like about pioneering churches. Yung mga family church na nagsisimula sa simula, maliit, na yung mga buhay-buhay, kwento-kwento ng mga pamilya, magkakilala tayo eh, kahit yung mga anak-anak ng mga members natin, kilala natin. So hindi tayo nagkakahiyaan, kumaga wala ho dito yung yung bang nagkakailangan tayo. Alam na natin yung mga buhay natin eh. Alam natin yung mga past, na pagkwentuhan natin ng wala lang, ganun, kasi past na siya. Pero pag lumalaki na po yung church, yung bang parang wala na po yung commitment and sense of accountability kasi uma-attend na lang tayo, come and go na lang tayo sa church. I pray na habang ngayon ay maliit pa lang yung church natin, habang nag-grow tayo paunti-unti, i-practice na po natin yon. Kapag merong pong bago na dumating at hindi nyo, first time nyo pong nakita yung mukha niya, be proactive. I-welcome po natin. Makipagkilala po tayo and be a blessing to that someone. Diba? Kasi yung tao na yon, pwedeng yun ang maging Timothy mo. Right? So I pray na dito po sa ating church ay maging committed po tayo. As a member of this church, we are committed to one another as brothers and sisters. And the more, we are committed to the Lord. We are committed to His Word. Tingnan ko lang, last na po ito as an application sa ating
topic. Na ano lang po yung aking attention dito sa eto. Philippians chapter 4. Isang example po ito, no, ng ating accountability. Sabi po dito ni Paul sa verse 2, Philippians chapter 4, I implore Euodia and I implore Syntyche. Gaganda ng pangalan, no? O yan. Pag nagkaroon kayo ng mga anak, kaya pwede nyo ipangalan niya si Euodia and Syntyche. To be of the same mind in the Lord. Ano kayang ibig sabihin nun? Any clue? Pinagsasabihan ni Paul, sumulat si Paul just to tell those two sisters, magkasundo kayo. To be the same mind in the Lord. And I urge you also, true companion, help these women who labor with me in the gospel, with Clement also, and the rest of the fellow workers whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God, and the peace of God which passes all understanding will guard your hearts and minds through Jesus Christ. Wala hong masyadong problemang diniscuss si Paul dito sa Philippians, because sa lahat ng mga letters ni Paul, yung mood ni Paul dito sa Philippians ay happy. Isa sa mga tema ni Paul dito ay rejoice. And this is also a thank you letter. Dito sa chapter 4 ay nagpapasalamat si Paul sa gift, sa financial support na ipinadala ng Philippian church kay Paul nung siya po ay nasa prison, no? Pinadala po nila through Epaphroditus. Pero dito sa sulat niya, di ho niya napigilan na isama dito, nakausapin yung dalawang sisters doon sa church ng Philippi na magkasundo kayo. Pero pansinin niyo kung paano sinabi ni Paul. Sabi niya, I implore Euodia, I implore Syntyche to be of the same mind in the Lord. To be of the same mind in the Lord. Ibig sabihin, mga sisters, magkasundo kayo. Pero hindi na pinag-usapan kung anong problema. Kung sinong tama, kung sinong mali. Hindi ko pinag-usapan. Ang common ground na sinabi po ni Paul kung saan sila magkakasundo, ano po? In the Lord. In the Lord. Kaya po napakahalaga po na ang bawat isa sa atin ay una, committed at submitted sa Panginoon. At number 2, sa salita niya, sa Word of God. Kasi ito po talaga yung final and test natin eh. Ito ho yung magte-test sa lahat ng gagawin ho natin. Sa lahat ng thoughts natin, ito ho ang magte-test. Kaya, kapag hindi ho tayo submitted sa authority ng Word of God, sa authority ni Jesus Christ, mahirapan ho tayo. Magkaisa, magkasundo. Kasi isipin natin, hindi, mas magaling ako, mas okay yung idea ko. Mas matagal na akong Christian kaysa sa'yo. Kaya ikaw ang sumunod sa akin. Yung mga ganon po, di ba? May hirapan ho tayong. Pero kapag tayo po ay submitted sa Panginoon at sa salita ng Panginoon, magiging maayos po tayo. Bakit? May common ground tayo eh. Meron tayong Word of God na yun po ang magiging standard, magiging batayan natin at magja-judge sa atin. Yung Word of God. Kaya the more we read the Word of God, the more we put God's Word in our mind, in our heart, ito po yung tutulong sa atin na magkaroon po ng wisdom, ng discernment sa lahat ng gagawin natin sa church. Kaya po, magkakaroon lang tayo ng clash
banggaan ng mga ideas kapag may mga tao po sa church na ang mentality po nila is heavenly na. May mga Kristiyano na kapag nag-isip, guided na sila ng Word of God. Yung mga principles nila ay guided ng Word of God. Pero may mga Kristiyano na they are still growing, still maturing, no? Na sometimes yung kanilang pag-iisip ay sabihin natin karnal pa. Mga sistema pa rin ng sanlibutan, ideas pa rin ng sanlibutan yung nag-guide sa kanila. So hindi natin sometimes maiwasan talaga, may mga ideas na magka-clash sa mga meetings natin, sa mga plannings natin, hindi natin maiwasan yun. Pero when we have the Word of God, at tayong lahat ay submitted sa Word of God, hindi dahil dun sa tao. Kasi kung sa tao, di ba, talaga magpapagalingan tayo eh. Paglalaban natin na mas magaling yung idea natin eh. Pero kapag pinadaanan natin yan sa Word of God, ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Ano ba yung dapat practice natin? Ano ba yung dapat na makakabuti para sa church? Ano ba yung direction ng Lord para sa atin? Ano ba yung vision ni Lord para sa atin? Pag tayo ay submitted sa Lord at sa salita ng Panginoon, we have that humbleness na, mag-submit tayo. Walang sama ng loob. Diba? Kung hindi man napili yung idea natin, walang samaan ng loob. Kasi, submitted tayo kay Lord at sa Word of God at nire-recognize natin, ito yung mas mabuti. Kaya ito yung gagawin natin. Diba? So, kaya po, sabi ko nga po, napakadaming areas ng ating Christian life at operasyon ng ating church na i-apply po natin yung accountability. At bilang magkakapatid, sabi nga po, love covers multitude of sin. Kapag tayo po ay nagmamahalan, hindi po ibig sabihin ng covers multitude of sin, ito-tolerate natin. Nagto-tolerate tayo, nagkakadel tayo ng kasalanan. Hindi po ganon. Ibig sabihin po, marami pong nako-cover na multitude of sin because of forgiveness, because of correction, because of rebuke, because of our submission and accountability with one another. It covers multitude of sin. Maraming nahihil because of love. Yung pagmamahal, kapag tayo po nagmamahalan bilang magkakapatid as a church, yun po yung pinakamataas na aplikasyon ng ating accountability. As servant leaders, let's continue to love the Lord and love our fellow brothers and sisters. And with that, the world will know that we are His disciples. Amen. Isama po natin yan sa ating prayer tonight. Kasama po ng ating mga prayer requests or prayer items natin tonight. Tingnan po natin isa-isa. So pag-pray pa rin po natin yung tuloy-tuloy na conflict sa Middle East between Israel and Hamas na i-save ng Panginoon yung mga civilians, mag-provide ang Lord ng help doon po sa mga tao na natrap doon sa war na ito. At more than that, spiritually, maging opportunity po ito sa maraming tao na tumawag po sa Panginoon for salvation. Masave po sila. Pag-pray po natin ang ating communion service sa Sunday. Pag-pray po natin yung ating kids Sunday school and adult Sunday school. Ipag-pray po natin ang ating anniversary steering committee. They are planning na po for our first church anniversary in January. First church anniversary kick-off on November 12. Pag-pray po natin yan. Growth of the church, quantity and quality. Church departments, kung ano man pong department kayo member, pag-pray nyo po yan. Evangelization of San Juan City, especially our surrounding barangays. Ngayong tapos na po ang barangay elections. We congratulate all the winners, no? At kung meron man pong mga kapatiran na hindi po pumasok sa mga nanalo, still, magtutulungan pa rin tayo. Ito po yung time na mag-unity po tayo, magkaisa po tayo to work together for the welfare of our community.
provision for the church needs, material, financial, at mga workers po natin. Pag-pray nyo po yung mga outreach activities natin. Naku po, marami po tayong, shinare ko nga po nung Sunday, marami ho tayong gawain pa na kailangan gawin. And we have to take this opportunity na bukas po para sa atin ang pinto to share the good news in the city of San Juan. Hindi ho tayo nakaka-guarantee na laging ganito ang atmosphere dito. So we have to seize the moment habang bukas po ang pagtanggap sa atin sa Word of God dahil meron tayong God-fearing na mayor. Ngayon na po tayo magsipag sa pag-evangelize. So pag-pray po natin yung mga outreach activities natin sa mga CAPS, sa City Hall, sa mga barangay, at hindi lang yan. Napakalaki ng vision ng Panginoon sa atin na pati po yung mga inmates, pati po yung mga institution like schools, at yung mga departments po sa City Hall natin ay malagyan lahat ng Bible study. And dahil dyan, ay si pastor po ay patuloy na nag-aaral kasi meron po tayong pinaplano. Ayan. Okay, hindi pa ho natin ma-reveal ngayon sa kana po, pero marami ho tayong gagawin. Kaya i-ready nyo rin po yung sarili nyo. Ipag-pray nyo mismo yung sarili ninyo na, Lord, gamitin nyo po ako. Yung ipinagpipray natin, kailangan ready din po kayo na gamitin as the answer to your prayer. Ayan. Pag-pray nyo po si pastor, yung ating mga officers, workers, yung ating congregation. If you know someone na may sakit, pag-pray po natin. Yung may mga kapatid tayo na meron pong pinagdaraan ng mga trials, pag-pray po natin yung grace ng Lord for them to overcome. God's provision. Sa mahal po ng mga bilihin ngayon, kanina habang bumili po ako ng bigas, grabe yung mga tao po na kasabay kong bumibili. Imagine nyo, 3/4 lang po. Ilan yung kasabay kong bumili ng bigas? 3/4 lang po yung binili. Sa sobrang mahal po ng bigas. Imagine po yung mga dating, few months ago, yung mga dating nasa 40 something lang. Ngayon, nasa 60 pesos na po ang bigas. Durog na durog ho yung puso ko doon sa mga kasabay kong bumibili ng 3/4. Sabi ko, paano? Hindi ko na ho tinanong kung ilang kayo sa family ko. Paano? Iniisip ko na lang po, paano pagkakasyahin yung 3/4? Diba? So, pag-pray ho natin yung mga kapatiran natin na perhaps na ramdam ho nila yung inflation, ramdam ho nila yung pagtaas sa mga bilihin. The Lord will provide the needs of our brothers and sisters. At yung pagiging servant leaders po natin na humble, forgiving, generous at accountable, pag-pray po natin yung, Lord, paano ko ba ito isasabuhay? Sa office ko, sa school ko, sa family ko, no? Pag-pray po natin yan. And finally, i-bless po natin yung ating mga partners. If you are a tither, i-bless mo, i-claim nyo po yung mga blessings ng Panginoon. Sa ating mga supporters and generous givers, ipag-pray po natin yung blessings ng Panginoon sa kanila. So the Lord bless you as you pray. Kayo po nakasama namin sa online, you can join us as we pray. Ipa-flash po namin yan dyan sa comment section, itong mga prayer items po natin, so you can pray for these prayer requests. Amen? So sabay-sabay po tayo. Pray po tayo. Praise God.
beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. Sing it, church. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of. Come on, continue to declare it. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, let's praise the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of Jesus. The wonderful name of Jesus. The powerful name of Jesus. At the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God our Father. Jesus, we thank you for your presence. We thank you for the power of your name, that in the name of Jesus, our prayers are heard in heaven. And whatever we agree on earth as a church, whatever we bind on earth shall be bound in heaven. We thank you, Lord, for the authority that you have given the church. And all these prayer items, Lord, that we have prayed, we agree, oh God, in the name of Jesus. We agree in the name of Jesus. So let it come to pass, oh Lord. Let it be. But as we have prayed, Lord, for these things, we also say, let your kingdom come and let your will be done on earth as it is in heaven. Father, we give you praise and we give you glory. We receive your blessings, O Lord, in the name of Jesus. Father, we are excited to see one another this coming Sunday as we partake of the Holy Communion. We give you all the glory and praises. Take good care, Lord, of our brothers and sisters who are on vacation. Ingatan niyo po sila sa kanilang pagbiyahe, sa pag-visit po nila, Panginoon, sa kanilang mga loved ones, O Lord. May mga reunion silang pupuntahan, Panginoon. May mga swimming silang pupuntahan, Panginoon. Whatever it is, Panginoon, Lord, be with them. Keep them safe, O Lord.
At hayaan mo, Panginoon, na maging conscious pa rin sila, Panginoon, sa kung ano ang pinagagawa mo sa kanila, Panginoon, why they are there, Panginoon, sa mga places na yon. Let them shine for Jesus. And Lord, let them be a blessing to those people around them. God, we give you praise for tonight's blessings. In Jesus' name, amen and amen. Thank you for joining us. The Lord bless you all and see you on Sunday for our Communion Sunday.